Bansang China, pinakamalaking nag-e-export ng mga produkto sa ibang bansa. Kalakal na naglunsad dito bilang pangalawang pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo. Mula sa mga pagkain, kagamitan at electronics na made in China ang umiikot sa international trade. Ngunit sa likod nito, may isang produktong pumapatay ng libo-libong katawang kumakalat sa Amerika at sa Asya. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mga illegal na drogang gawa sa laboratorio o synthetic opioid ay nagmumula sa tinaguriang factory of the world. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Maririnig mula sa Estados Unidos, sa Europa at sa Asya ang mga balita hinggil sa nakaka-addict at nakamamatay ng mga synthetic opioid na mas matindi pa sa crystal meth at heroin, katulad ng zombie drug na xylazine o tranq at ang salot na dragon's breath o fentanyl. Ang ulat ng NPR na noong taong 2021 na doble ang bilang ng namamatay, 3,200,000 katao dahil sa overdose. Bilang na masaklap pero tila maliit lang. Ngunit kung paghahaluin ng dalawang droga, iba na ang usapan. Sinabi muli sa NPR noong isang taon, 2023, na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Estados Unidos, umabot na sa sobra sa 100,000 katawang namatay sa drug overdose. Karamihan ay dahil sa fentanyl. Kung babalik ilang taon na ang nakararaan, taong 2018, kinumpirma ng CDC sa CNN na ang fentanyl ay ang pinakanakamamatay na droga sa buong Amerika. Sinabi rin sa The Economist na libo-libo ang pinapatay ng fentanyl taon-taon sa Estados Unidos. Mga kabataan, pati yung may mga edad ay hindi nakakatakas dahil sa matinding adiksyon. At ayon sa ulat, ang illegal na droga ay maaaring papunta na sa Europa. Pati nga sa Asya ay ganoon na rin. Sinabi ng East Asia Forum noong taong 2020 na ang Asya ay patungo na sa isang sakuna na dulot ng fentanyl. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit napakatindi ng epekto ng drogang ito, lalo na kung hahaluan pa ng zombie drug na xylazine. Ang pahayag ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC na ang fentanyl ay isa sa mga synthetic opioid o drogang gawa sa laboratorio na ang epekto ay kahalintulad sa opium, nakakahay at nakakamanhid ng katawan. Parang morphine na gamit sa ospital kung ang isa ay nakararamdam ng sobrang pangingirot, at ang heroin na nakaka-relax ng pakiramdam. Pero nakaka-addict at maraming side effects sa utak at katawan. Ang hindi alam ng karamihan na ang fentanyl ay 50 beses na mas matindi pa sa heroin. Tama ang narinig mo, 50 beses na mas matindi at 100 beses na mas malakas kaysa sa morphine. Mantsakin mo ang lakas ng tama nito sa mga gumagamit. Ang xylazine ay isang tranquilizer para sa mga hayop at masarap ang epekto nito sa pakiramdam ng tao, pero matindi ang peligro kung hindi titigil sa paggamit. Kung magpapatuloy naman, magdudulot ito ng tinatawag na necrosis o pagbagal ng daloy ng dugo at paghina sa pintig ng puso, kaya tinawag na zombie drug. Bukod dyan, magsusugat ang balat at hihina ang takbo ng utak. Makikita sa mga balita yung mga gumagamit na tila estatwa sa tabi ng kalsada. Kalat ito sa siyudad ng Philadelphia mula pa nung pumasok ang COVID-19. Pero ngayong taong 2024, kalat na ang tranq sa buong Amerika. Matindi ang epekto ng pinagsamang fentanyl at xylazine, kaya naging krisis ito sa ibang bansa. Pati nga ang White House ay naalarma na. Marami ang naghihinala na ang mga synthetic opioid na pumapasok sa Amerika ay mula sa bansang Mexico. Siyempre nga naman, sino pa ba ang paghihinalaan? Dahil sa reputasyon ng mga kilalang drug cartel na gumagalaw sa Latin America. Kaya maraming politiko ang nagsulong ng kani-kanilang proposisyon para sugpuin ang malaking problema.
Katulad ng binalita sa AP News na yung ilang kandidato sa pagkapresidente ng Amerika ay gustong issue to kill ang mga drug smugglers sa border nila. Yung isa, gustong magpadala ng military special forces sa Mexico upang tapusin na sa huling pagkakataon ang lahat ng drug cartel. Pero ang hindi nila alam na ang ugat ng problema ay wala sa Mexico. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called Kung sisipati ng mga synthetic opioid katulad ng fentanyl, mapagtatanto na ang mga ito ay halo-halong kemikal na sa laboratorio lang nagagawa. Hindi katulad ng ilang klase ng methamphetamine na maaaring gawin gamit lang ang mga panghugas ng lababo at kubeta. Pero ang fentanyl ay isang uri ng piperidine o N-1,2-phenethyl, 4-piperidonyl, and phenyl propanamide na may mga elementong 22 carbon, 28 hydrogen, 2 nitrogen at 1 oxygen. Malaking elemento na hindi basta-basta nagagawa. Kailangan muna nito ng tinatawag na drug precursor o mga maselang sangkap. At hindi ganong kaabanse ang mga drug cartel sa Mexico. Kaya noong nakipag-ugnayan ng puwersa ng Drug Enforcement ng Amerika sa pinakamataas na kinauukulan sa Mexico at naglunsad ng mga plano paano papasukin ang lungga ng mga cartel upang tapusin na ang pagkalat ng droga, marami ang hindi sumang-ayon sa proposisyon. Dahil bagamat dumadaan sa Mexico ang droga, walang pasilidad sa bansa na may kakayahang makabuo ng mga maselang sangkap o precursors ng fentanyl. Sa madaling sabi, middlemen lang sila. Kaya binalita ng BBC na pati ang presidente ng Mexico ang nagpahayag na hindi raw sa kanila talagang nagmumula ang drogang fentanyl. At mayroon silang matibay na pruweba ng mga sangkap ay mula sa bansang China. Ano ang kinalaman nito sa Pilipinas? Ang hinala ng marami na sa China nga nagmumula ang mga sangkap sa paggawa ng fentanyl ay malinaw na. Noong panahon ng pandemya, taong 2019, nag-ugnayan ng dalawang bansa hinggil sa ilegal na drogang ginagawa sa China, ngunit hindi ito napahinto. Bagkusay, mas lalong lumaganap. Sinabi sa PNR noong taong 2020 na matapos lang ang ilang buwan ng pagbabawal sa mga sangkap ng fentanyl, nagbago agad ng modus operandi ang mga laboratorio at pagawaan doon. Katulad ng pagbago sa pangalan ng mga sangkap para makalusot sa custom. Tapos yung iba, pinadadala ang droga sa mga malalayong probinsya na maluwag ang patakaran at saka iluluwas sa Mexico at doon hinahalo para gawing fentanyl. Taong 2020, opisyal na pinahayag ng Drug Enforcement Agency sa Amerika na ang China ang pinaka-pinagmumulan ng fentanyl at ng mga sangkap nito. Ilan pa sa mga pagbabagong ginawa ng mga sindikato upang makalusot sa batas ay ang pagtaguyod ng ilang laboratorio sa ibang bansa, katulad ng India. Bukod dyan, nakaugnayan ng mga sindikato ang ibang komunistang bansa sa Asya, katulad ng Vietnam at Laos. Dahil noong ding taong 2020, binalita sa Reuters na nasa kote ang pinakamalaking fentanyl drug bust sa kasaysayan ng Asya. Sa madaling sabi, nakarating na sa bakuran ng Pilipinas ang synthetic opioid at ang pintuan ng nakamamatay na droga ay ang tinatawag na Golden Triangle. Ang Golden Triangle ay ang teritoryo sa gitna ng tatlong bansa ng Laos, Burma at Thailand na nasa bandang ibaba lamang ng China. Dito malakihan ang kurakot pagdating sa fentanyl. Kaya pati ang United Nations ay nabahala na rin. Sinabi sa DW noong taong 2020 na nagbabala ang UN na ang Golden Triangle ay maaaring maging global supplier ng nakamamatay na synthetic opioid. At ang sentro nito ay isang napakalaking casino, ang King's Romance, na nasa gilid ng Mekong River. Kilala ito sa drug trafficking, sa human trafficking, money laundering at wildlife trafficking. At ang may-ari nito ay naliligo sa salapi. Isang bilyonaryong inchik. Nakapagdududa ba
kung papaano na itatawid ang mga sangkap mula sa China. Ang nasa kote sa Golden Triangle ay ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Asya. Kasama sa nahuli ay halos 200 milyong methamphetamine pills, sobra sa 500 kilo ng crystal meth, at 3,700 litro ng methylfentanyl, isang uri ng fentanyl na madaling mailusot sa customs. Marami ang nagsasabi na wow, sapagkat hindi naman raw ito makakalusot ng Pilipinas dahil sa mahigpit ang mga politiko sa bansa. Iyan ang akala nila. Dahil inulat sa The Star noong isang taong 2023 na naalarma ang kinauukulan sa Pilipinas dahil sa mga imported na nakamamatay na fentanyl na mula sa Laos, Myanmar at Thailand o mula sa Golden Triangle. Ito din ang ulat sa GMA Network na sinabi ng PIDEA na ang fentanyl ay bagong umuusbong na problema sa droga dito sa Pilipinas. Huwag mong kalimutan na ito ay 50 beses na mas malakas pa kumpara sa heroin. Kaya ang epekto nito sa atin ay siguradong malubha. Bukod dyan, dati ng problema ang mga illegal na droga mula sa China. Katulad noong taong 2022, pinahayag ng PNP ang paghuli sa isang Chinese kingpin na may 1 bilyong pisong halaga ng shabu. Tapos, noong isang taon lang 2023, inulat ng South China Morning Post ang nahuling inchik na may kalahating toneladang droga na nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso. Siyempre, hindi lahat ng inchik, pero tila ba palaging kasangkot sila pagdating sa droga. Kaya noong isang taong din 2023, sinabi sa CBS na tinatarget na ng Amerika ang lahat ng bansang nagsusupply ng fentanyl na may ugnay sa China. Dahil sa mukhang haharap ang buong mundo sa panibagong salot, ang pagkalat ng fentanyl na mas masahol pa sa shabu, mas matindi sa heroin. Pero kung nababahala ka, pakinggan mo ito kamakailan lang ayon sa CNN na may natagpuan pang mga synthetic opioid 10 beses na mas matindi sa fentanyl. Ang mga netizens binansaga ang Grim Reaper o kamatayan. Marahil hindi pa natatapos ang problema sa zombie drug. At heto, may susunod pang mas masahol na kailangan harapin ng PIDEA bago makapasok sa Pilipinas. Anong aral ang mapupulot dito? Ang kalakal na brand made in China sa international trade ay nakagiliwan ng buong mundo, lalo na ng sa Pilipinas. Pero hindi lahat ng produkto mula sa mga komunista ay mapapakinabangan ang kumakalat na fentanyl. Isa itong salot na sisira sa kinabukasan ng marami at sa ngayon pumapatay ng libo-libo sa Amerika. Sa Pilipinas, hindi pa huli ang lahat kung maaagapan ng PIDEA at ibang sangay ng pamahalaan ang pagdagsa nito. Subalit, kailangan muna silang mamili, buhay ng mga Pinoy o bulsa ng mga politiko. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.